Nagulantang ang buong simbahan. Ang malakas na tunog ng pagkabiyak ng salamin ay umalingaw sa gitna ng katahimikan, kasabay ng panginginig ng bawat isa sa mga naroroon. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang ingay, kung anong baso ang nabasag, o kung sino ang nakabasag. Ang tanging naririnig ko ay ang unti-unting paghina ng tugtog mula sa organista, ang pabulong-bulong ng mga bisita, at ang tibok ng sarili kong puso na para bang gustong kumawala mula sa aking dibdib. Napakabigat ng aking suot na puting trahe de boda, ngunit mas mabigat ang pakiramdam ko sa bawat segundo na lumilipas. Nakatayo ako sa altar, nakangiti pa rin, umaasang sa bawat paglingon ko sa pinto ng simbahan ay makikita ko ang anino ni Marco. Ang lalaking pinili kong mahalin, ang lalaking nangakong magpakasal sa akin. Pero wala siya. Unti-unting naglaho ang mga ngiti sa labi ng mga abay, sa mukha ng aming mga magulang. Nagsimulang magtinginan ang mga tao. Sumisikip ang hangin sa paligid ko. Ang dating masayang ambience ng kasalan ay napalitan ng malamig na tensyon. Nag-aalala ang pari. Elena, bulong niya, ang boses niya ay malalim na pagkabahala. Baka may kailangan lang ayusin si Marco. Sandali lang tayo. Sandali? Ilang minuto na ba ang lumipas? O ilang oras na? Ramdam ko ang mainit na singaw sa aking pisngi, hindi mula sa init ng panahon kundi mula sa nagbabadyang luha. May mali. May malaking mali. Wala na po siya, isang tinig mula sa likuran. Hindi ko kilala kung sino, ngunit ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa aking puso. Umalis na raw po si Marco de la Cruz. Hindi na po siya babalik. Nabasag ang mundo ko. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Nagsimulang umalingaw ang iba't ibang tinig. Ano raw? Iniwan ang nobya. Ang pamilya de la Cruz, anong nangyari? Pakiramdam ko ay naglalaho ang aking lakas. Ang buong simbahan ay umiikot. Napakalamig ng mga kamay ko. Narinig ko ang sigaw ng aking ina, ang paghinga ng aking ama. Pero lahat ng iyon ay parang nasa ilalim ng tubig. Ang tanging nakikita ko ay ang walang laman na pasilyo, ang lugar kung saan dapat lumakad si Marco patungo sa akin. Nagsimulang kumalat ang mga tao. Ang ilan ay papalapit sa akin, ang iba ay nagmamadali ng umalis. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang bawat tingin ay parang sinasaksak ang aking pagkatao. Hindi ko maintindihan, bulong ko sa sarili ko, kahit alam kong walang makakarinig. Bakit? Anong nangyari? Napapikit ako. Naramdaman ko ang mainit na likido na umagos sa aking pisngi. Hindi ako maaaring umiyak dito. Hindi ako maaaring magpakahina sa harap ng mga taong ito. Ngunit ang sakit ay napakamatindi. Parang may pumunit sa aking dibdib. Sumikip ang dibdib ko. Nanlamig ang aking katawan. Ang dati kong pangarap ay naging bangungot sa loob lamang ng isang sandali. Ang aking buong buhay, ang lahat ng pinaghandaan ko, ang lahat ng pinangarap ko para sa aming dalawa ay unti-unting nadudurog. At wala akong magawa. Sa gitna ng kaguluhan at mga matang mapanghusga, may naramdaman akong kamay na humawak sa aking braso. Mahigpit ngunit banayad. Nagulat ako at dahan-dahang iminulat ang aking mga mata. Nakita ko siya. Si Gabriel. Ang kuya ni Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan at paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Sa lahat ng tao, siya ang huling inaasahan kong magpakita ngayon. Nakabarong Tagalog pa rin siya, ngunit halata ang gulo sa kanyang buhok at pagod sa kanyang mukha. Lena, bulong niya, ang boses niya ay kalmado, ngunit naglalaman ng kapaitan. Tara na. Hindi ka na dapat parito. Ayaw kong gumalaw. Ayaw kong umalis. Gusto kong manatili sa lugar na ito, umaasa pa rin na babalik si Marco, na magpapaliwanag, na magwawasto sa lahat. Ngunit ang hawak niya sa aking braso ay mariin. Mas matigas kaysa sa inaasahan ko. Para akong isang manika. Hinayaan ko siyang giyahan ako palabas ng simbahan, lumabas sa mga prying eyes, at pumasok sa kanyang sasakyan. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ko ay ang humihinal kong paghinga at ang tahimik na pag-iyak na pilit kong pinipigilan. Habang papalayo kami sa simbahan, sa pangarap na nawasak, sa buhay na nagbago sa isang iglap, bumalik ang lakas ng aking kamalayan. Ang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ngayon may kasama ng init ng galit. Galit kay Marco. Galit sa pamilya niya. Galit sa mundo.
Bakit niya nagawa ito? Wala man lang paliwanag. Walang paalam? Napakasakit ng pagtataksil na ito. Ang pagtataksil ni Marco at ang pagtataksil ng kapalaran. Tiningnan ko si Gabriel. Kalmado ang kanyang mukha habang nagmamaneho, ngunit alam kong sa loob niya ay may bagyong nagaganap. Siya ang kuya ni Marco. Siya ay bahagi ng pamilya na sumira sa akin. Isang ideya ang biglang sumiklab sa aking isip, isang ideyang kasing dilim ng aking damdamin. Isang binhi ng paghihiganti. Mararamdaman nila ang sakit. Hindi ko pa alam kung paano, ngunit mararamdaman nila. At si Gabriel? Siya ang susi. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata, kahit patuloy pa rin ang pag-agos nito. Huminga ako ng malalim, pilit na pinatigas ang aking puso. Anong gusto mo sa akin, Gabriel? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong ngunit may matinding pilit. Ang pagtingin ko sa kanya ay hindi na puno ng pagkabigla o kalungkutan, kundi ng isang bagay na mas malamig, mas matalim. Ang amoy ng puting rosas na nagkalat sa aming sala ay hindi na nakakapagpaamo sa hangin. Nagsisilbi na lamang itong paalala ng araw na dapat sana ay pinakamasaya sa buhay ko. Ngunit ito ang araw na ako ay iniwang nakalugmok sa aking pinakamasakit na pagkabigo. Nakatitig ako sa kawalan. Ang bawat bulong, bawat tingin ng pakikiramay mula sa mga dumalaw na kamag-anak at kaibigan, ay parang libong karayom na tumutusok sa aking balat. Ang aking ina, si Aling Pilar, ay lumapit sa akin, ang mga mata ay namumula. Hindi niya nagawang magsalita. Niyakap niya lang ako ng mahigpit, ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit nararamdaman ko ang matinding kalungkutan niya. Anak ko, ang basag na tinig ni Tatay Ramon, habang hinahaplos ang aking buhok. Walang may gusto nito. Hindi mo kasalanan. Hindi ko kasalanan. Ngunit pakiramdam ko ay ako ang pinakanapahiya sa buong mundo. Ang kanilang mga salita ay nagpapakalma, ngunit may narinig din ako sa kanilang pagitan. Ang pag-aalala sa ano ang sasabihin ng tao sa ating pangalan. Para akong isang nasirang plaka na nagpapatugtog ng parehong malungkot na kanta. Sumikip ang aking lalamunan. Gusto kong sumigaw na sabihin wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ngunit nanatili akong tahimik. Kailangan kong maging matatag. Para sa kanila. Para sa akin. Ngunit ang pagiging matatag ay may kasamang malalim na sugat. Ang galit. Hindi lang kay Marco, kundi sa buong angkan ng De La Cruz. Ilang araw ang lumipas na parang isang blur. Hindi ako lumalabas. Halos hindi ako kumakain. Ang tanging ginagawa ko ay magkulong sa aking kwarto, magpatugtog ng malulungkot na kanta, at magbasa ng mga lumang mensahe ni Marco. Bawat salita, bawat pangako, ay parang sumasakit sa aking puso. Hanggang isang umaga, may kumatok sa aming gate. Si Gabriel. Nagulat ako. Hindi ko inaasahang magpapakita pa siya. Marahil ay nandito siya para mag-alok ng isang formal na paghingi ng tawad mula sa kanyang pamilya, isang walang laman na pagpapakita ng pakikiramay. Ngunit iba ang dala niya. Isang malaking basket ng sariwang prutas, galing daw sa kanilang farm. At isang simpleng kape. Hindi ang mamahaling gift basket na tipikal ng mga De La Cruz. Lena, bati niya, ang kanyang tinig ay malumanay. Walang ngiti sa kanyang labi, tanging lungkot at pag-aalala. Kumusta ka? Pinaupo ko siya sa sala, ramdam ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanya. Siya ang kuya ni Marco. Ang kapatid ng taong sumira sa buhay ko. Okay lang, sagot ko, isang halatang kasinungalingan. Hindi ka okay, Lena, sabi niya, ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa akin. Alam ko. Hindi lang ito basta isang kasalan na nabuwag. Ito ay pagtataksil. Nagulat ako sa kanyang diretsong pagsasalita. Walang pagtatanggol kay Marco. Walang pagpapanggap. Gusto kong humingi ng tawad, patuloy niya. Sa ngalan ng aking pamilya at sa ngalan ni Marco. Walang dapat mangyari sa iyo. Hindi ka karapat-dapat sa sakit na ito. Ang kanyang mga salita ay hindi formal. Mukhang galing sa puso. Bigla akong nalito. Ang matinding galit na nadarama ko para sa mga De La Cruz ay bahagyang lumambot. Ngunit hindi ito nawala. Bakit, tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Bakit niya nagawa yon, Gabriel? May alam ka ba? Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay lumayo. May mga bagay, Lena, na hindi mo pa dapat malaman.
May malalim na dahilan. Pero hindi ito nangangahulugan na tama ang ginawa ni Marco. Ang sagot niya ay hindi nagpaliwanag, ngunit nagpuno ito ng misteryo. May malalim na dahilan? Ano? Ang ideya ng paghihiganti ay muling kumulo sa aking kalooban. Kung may tinatago sila, kailangan kong malaman. At si Gabriel, siya ang aking magiging tulay. Sana ay makakain ka, sabi niya habang itinutulak ang basket ng prutas sa akin. Pakiramdam ko, hindi ka kumakain ng maayos. Nakaramdam ako ng bahagyang pagkabahala. Ang pag-aalala niya ay tunay. Ngunit kailangan kong panatilihin ang aking plano. Ang aking panginginig ay biglang nawala, napalitan ng isang tiyak na pagpapasya. Maraming salamat, Gabriel, sabi ko, pilit nang umingiti. Napakabait mo. Hindi ko alam kung paano ka babayaran sa kabutihan mo. Umiling siya. Hindi mo kailangan magbayad, Lena. Gusto lang kitang tulungan. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking pandinig. Ang kailangan ko lang ay maging kaibigan niya. Ang kailangan ko lang ay hayaan siyang magtiwala sa akin. Kinabukasan, dumating si Cassie, ang aking matalik na kaibigan. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala. Lena, anong ginagawa mo? Tanong niya, kaagad nang makaupo kami sa aking kwarto. Bakit pinapapasok mo pa sa buhay mo ang kapatid ng taong sumira sa'yo? Nagkunwari akong nagtataka. Si Gabriel? Tinutulungan lang niya ako, Cassie. Siya lang ang naging kasama ko noong gabing yon. Precisely, sabi niya habang hinihimas ang aking braso. Alam kong masakit ang lahat, Lena. Pero ang mga De La Cruz ay hindi basta-bastang pamilya. Hindi mo kilala ang mga yan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, sinisikap na gawing natural ang aking boses. Mayaman sila, makapangyarihan, paliwanag ni Cassie. At kapag may ganitong nangyari, hindi malayong may malalim na rason dyan. Hindi sila magkakasal sa kanilang anak kung walang malaking nakataya. Napaisip ako. Alam kong may tinatago si Gabriel. Ang sinabi niya kanina, may malalim na dahilan. Baka naman gusto lang niyang tulungan ako, pilit kong sagot. Oh, Lena, huminga siya ng malalim. Gusto mong tulungan ka? O gusto mong makahanap ng paraan para makaganti? Nagulat ako. Masyadong matalas si Cassie. Nakikita niya ang bawat galaw ko. Ano naman kung gusto kong makaganti? Tanong ko, hindi ko na napigilan ang sarili. Sinira nila ang buhay ko, Cassie. Sinira ni Marco. Anong gusto mong gawin ko? Magpakahina? Magtago? Hindi. Kailangan kong malaman kung bakit. Kailangan nilang magbayad. Lena, alam kong galit ka, sabi ni Cassie, pero hindi mo dapat gamitin si Gabriel. Hindi siya si Marco. Hindi ko siya ginagamit, depensa ko, kahit alam kong nagsisinungaling ako. Napakabait niya. At siya lang ang nakakaintindi sa akin ngayon. Tinitigan ako ni Cassie, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala. Sana ay hindi ka magsisi sa huli, Lena. Ang paghihiganti ay parang apoy, Lena. Sa huli, ikaw ang masusunog. Pilit akong ngumiti. Huwag kang mag-alala, Cassie. Kaya ko ang sarili ko. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ang apoy na yon ay nagsisimula pa lang na sumiklab. Ilang araw pa ang lumipas. Patuloy akong nagkukunwari sa harap ng mga taong dumadalaw. Sa harap ng aking mga magulang. At sa harap ni Gabriel. Araw-araw o halos araw-araw ay dumadalaw si Gabriel. Kung minsan ay may dalang pagkain, kung minsan ay gusto lang akong kausapin. Nagsimula kaming magkwentuhan. Tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang pangarap. Tungkol sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang nagkakape kami sa aming pasyo, napansin kong may kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ayos ka lang ba, Gabriel? Tanong ko. Mukhang may bumabagabag sa'yo. Huminga siya ng malalim. Maraming problema sa pamilya, Lena. Ang business namin, medyo mahirap ang sitwasyon. Naku, kaya pala, sabi ko, nagkunwari akong nagulat. Ano bang nangyari? Matagal na kaming may problema, sagot niya habang nakatitig sa kanyang kape. Pero ngayon, mas matindi. May malaking pagkalugi. Naku, sorry naman, sabi ko, ngunit sa loob ko ay nagbunyi ako. Pagkalugi? Ito ba ang dahilan? Si Marco, kumusta siya? Tanong ko, sinisikap na gawing kaswal ang aking boses. Hindi pa rin ba siya nagpapaliwanag sa'yo?
Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Naging malungkot at punong-puno ng pasanin. Medyo mahirap siyang kausapin, Lena. Hindi rin siya okay. Pero bakit nga ba niya nagawa iyon, Gabriel? Tanong ko muli, pilit na ginagawang malambing ang aking boses. Alam ko na hindi lang ito basta pagtakas. May iba pang rason, di ba? May kinalaman ba sa problemang sinasabi mo? Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung may balak siyang magtago o kung hindi lang talaga siya makapagsalita. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay umiling. Hindi ko pwedeng sabihin, Lena. Mas mabuting hindi mo malaman. Pero kailangan kong malaman, Gabriel, sabi ko, pilit na ginagawang masakit ang aking boses. Para makapagpatuloy ako. Para makahilom ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ngunit may pader pa rin sa pagitan namin. Alam kong may malaking lihim pa rin. At kailangan kong hukayin yon. Huwag kang mag-alala, Lena, sabi niya, at inabot niya ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit at nakakapagpakalma. Nandito ako para sayo. Tinitigan ko siya. Ang kanyang hawak ay mainit at tunay. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa aking puso. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang binhi ng paghihiganti ay patuloy na lumalaki. Gusto ko siyang paniwalaan. Ngunit paano kung siya mismo ay bahagi ng kasinungalingan? Ang aking puso ay nahati. Ang aking isip ay puno ng galit at hinala. Ang larong ito ay nagsisimula pa lang. Hindi ko akalain na may darating pang araw na makakangiti ako ng totoo. Ngunit sa piling ni Gabriel, unti-unting lumalambot ang mga pader na itinayo ko sa aking puso. Ang mga araw na puno ng luha at pagkabigo ay napalitan ng mga sandali ng tawa at kakaibang pag-asa. Isang hapon, niyaya niya akong magpinta. Hindi ako pintor at hindi rin siya. Ngunit pareho naming nakita ang kaligayahan sa paghalo ng kulay, sa paglikha ng isang bagay na walang kinalaman sa sakit at pagtataksil. Nagawa naming magpinta ng isang malaking kanbas na puno ng kulay, hindi alintana kung pangit ang kinalabasan. Mas mahalaga ang proseso. Ganda naman ng bahay na ito, sabi niya, habang itinuturo ang bahay na pinipinturahan ko, na may malaking puno sa bakuran. Para kayong pamilya ng mga anghel. Ang tahimik. Napangiti ako. Gusto ko kasi ng tahimik. At malayo sa gulo. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng lungkot. Alam kong marami kang pinagdadaanan, Lena. Pero sana, dito sa bahay na ito, mahanap mo ang kapayapaan. Ang kanyang mga salita ay tapat. Walang halong pilit. Hindi ko na gaanong nararamdaman ang paghihiganti. Mas nararamdaman ko ang kakaibang pag-asa. Siya ang taong sumalo sa akin nang bumagsak ako, nang walang pag-aalinlangan, nang walang anumang kapalit. Habang naglilinis kami ng aming mga pintura, nagdampi ang aming mga kamay. Parang may kuryente na dumaloy sa aking sistema. Napatingin ako sa kanya at nakita ko rin ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ngunit sa loob ng ilang segundo, ang pagkabigla ay napalitan ng isang malambing na titig. Unti-unting lumapit ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. At pagkatapos, nagdampi ang aming mga labi. Isang malambing na halik. Isang halik na nagpalimot sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagtataksil. Sa sandaling iyon, walang marko, walang galit, walang nakaraan. Tanging si Gabriel at ako. Ang kanyang mga labi ay malambot at mainit, ang kanyang hawak sa aking balikat ay banayad. Napakasarap ng pakiramdam na may nagmamahal sa'yo. Na may nagmamalasakit sa'yo ng totoo. Ngunit sa gitna ng matamis na halik na yon, may bahagi pa rin ng aking isip na nagtatanong, paano ito nangyari? Hindi ba ito pagtataksil sa sarili ko? Naghiwalay ang aming mga labi. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Lena, bulong niya, ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding damdamin. Mahalaga ka sa akin. Hindi ako nakasagot. Ang damdamin ko ay nagulo. Ang aking puso ay lumilipad, ngunit ang aking isip ay puno ng takot. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng aking mga libro sa sala, dumating si Gabriel. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Don Ramon de la Cruz, ang ama ni Marco at Gabriel. Napakalamig ng simoy ng hangin sa pagpasok pa lang niya sa aming bahay.
Si Don Ramon ay isang matangkad na lalaki, may matigas na mukha, at ang kanyang mga mata ay parang tumutunaw sa'yo. Hindi siyang umiti. Lena, bati niya, ang kanyang boses ay formal at may otoridad. Maraming salamat sa pagtanggap kay Gabriel. Wala po yon, Tito Ramon, sagot ko, pilit nang umingiti. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Si Gabriel ay tahimik, ang kanyang katawan ay tila nanigas. Gabriel, ani Don Ramon, hindi inaalis ang tingin kay Lena. May pag-uusapan tayo sa bahay. Mahalaga. Napansin ko ang paglunok ni Gabriel. Hindi siya nagreklamo ni hindi umangal. Ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Ang takot. O pagkabahala. Opo, Papa, sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay bahagyang nag-iba. Tiningnan ni Don Ramon si Lena. Lena, sana maintindihan mo, marami kaming problema sa negosyo ngayon. Ang aming pamilya ay nasa gitna ng malaking hamon. Ang kanyang mga salita ay parang babala. Isang paalala na ang pamilya de la Cruz ay may sariling mundo at hindi ako bahagi niyon. Ramdam ko ang pagkabahala sa tono ng kanyang boses. Huwag kang mag-alala, Tito Ramon, sabi ko. Naiintindihan ko po. Mabuti, sabi niya at pagkatapos ay tumayo na siya. Gabriel, tara na. Tumingin si Gabriel sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad o ng pangako. Hindi ko masiguro. Ngunit ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay hindi nakataka sa aking pansin. Pagkaalis nila, ang katahimikan sa bahay ay mas nakakabingi. Ramdam ko ang lamig na iniwan ni Don Ramon. Ano ang problemang iyon? Bakit napakabilis nag-iba ang mukha ni Gabriel nang magsalita ang kanyang ama? May tinatago sila. Isang bagay na malaki. Kinabukasan, hindi nagpakita si Gabriel. Naramdaman ko ang kakaibang lungkot. Sanay na akong makita siya araw-araw. Sanay na ako sa kanyang presensya. Tumawag ako sa kanya. Matagal bago siya sumagot. Hello, Lena. Ang kanyang boses ay tila pagod. Gabriel, okay ka lang ba? Tanong ko. Nasaan ka? Hindi ka na pumunta. Pasensya na, Lena, sabi niya. Marami lang kaming inaasikaso dito sa opisina. May emergency meeting. Ayos lang ba kayo ng papa mo? Diretsahan kong tanong. Mukhang galit siya kahapon. Huminga siya ng malalim. Nag-uusap lang kami tungkol sa negosyo. Huwag kang mag-alala. Pero nararamdaman ko ang pag-aalala niya. Hindi siya kailanman naging ganoon. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iwas. Sigurado ka, tanong ko, ang aking puso ay puno ng pagkabahala. Lena, sagot niya, sigurado ako. Babalikan na lang kita mamaya. Hindi ko kasi maputol itong meeting. Pero hindi siya bumalik. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pangungulila. Miss ko ang kanyang presensya. Miss ko ang kanyang mga ngiti. Miss ko ang kanyang mga yakap. Ngunit kasabay ng pangungulila ay ang pagdududa. May malalim ba talagang sikreto ang pamilya de la Cruz? At gaano kalaki ang pagtatago ni Gabriel sa akin? Isang gabi, habang nakatitig ako sa mga bituin, dumating ang tawag. Galing kay Gabriel. Lena, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Pwedeng magkita tayo? Sa parke. Ngayon na, kung pwede. Agad akong bumangon. May mali. Ramdam ko. Nang makita ko siya, ang kanyang mukha ay halatang galing sa mahabang pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Mukha siyang taong bulong-gulo. Lumapit ako sa kanya. Gabriel, anong nangyayari? Hindi siya nakasagot. Niyakap niya lang ako ng mahigpit, halos hindi ako makahinga. Ang kanyang yakap ay puno ng sakit at pagod. Sana maintindihan mo ako balang araw, Lena, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Ang kanyang yakap ay lalo pang humigpit. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Isang pangako. O isang paalam. Ang kanyang bulong ay naglalaman ng isang lihim na hindi pa niya kayang sabihin. Ang bawat yakap, isang lihim na liham. At pakiramdam ko, ang liham na yon ay puno ng sakit. Unti-unting gumaling ang aking mga sugat. Hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa isang bagong presensya sa buhay ko, si Gabriel. Ang kanyang mga yakap, ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang tahimik na pag-unawa, ay parang gamot na nagpapagaling sa aking kaluluwa. Isang hapon, niyaya niya akong mag-picnic sa isang liblib na parke.
Ang mga puno ay malalaki at ang simoy ng hangin ay sariwa. Naglatag kami ng kumot sa ilalim ng isang malaking puno at doon kami kumain ng mga simpleng sandwich at prutas na inihanda niya. Masarap, sabi ko habang kinakagat ang isang sandwich. Ikaw na yata ang pinakamagaling mag-alaga sa akin, Gabriel. Ngumiti siya, isang tunay at masayang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Gusto ko lang na masaya ka, Lena. Matagal ka nang nalulungkot. Tinitigan ko siya. Napakalambot ng kanyang mga mata. Hindi ko akalain na ang kapatid ng lalaking sumira sa akin ay siya ring magiging taong magpapabalik ng kulay sa aking mundo. Ang paghihiganti. Hindi na ito ang aking pangunahing motibasyon. Mas nararamdaman ko ang pagmamahal. Nagkwentuhan kami ng matagal tungkol sa mga simpleng bagay sa aming mga pangarap. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng kanyang mga pamangkin at ang kanyang mga plano para sa isang small project sa opisina. Napansin kong mahiyain siya, hindi katulad ni Marco na mahilig magyabang. Si Gabriel ay tahimik na nagtatrabaho, mas gusto ang mababang profile. Habang nakasandal ako sa kanyang balikat, pakiramdam ko ay ligtas ako. Ang lahat ng sakit ay lumayo. Niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso. Ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang tunay na kapayapaan. Pero kahit nagaano kasaya ako, may maliit pa ring tinig sa aking isip. Ang tinig na nagtatanong kung bakit. Bakit iniwan ako ni Marco? Hindi ito nawawala. Ito ay parang isang anino na sumusunod sa akin. At alam kong may koneksyon ito sa mga sikreto ng pamilya de la Cruz. Isang araw, bumisita ako sa opisina ni Gabriel para dalhan siya ng kape. Sinabi niya sa akin ang address ng kanyang opisina na iba sa main office ng De La Cruz Holdings. Sabi niya mas gusto niya roon dahil mas tahimik. Nadatnan ko ang sekretarya niya na abala sa telepono. Nasa loob po si Sir Gabriel, Ma'am Lena. May mahalaga lang silang pinag-uusapan. Sige po, salamat, sagot ko. Naglakad ako palapit sa kanyang opisina at narinig ko ang boses niya. Hindi siya nag-iisa. Ang boses ng kabilang kausap ay malakas at pamilyar, si Don Ramon. Napahinto ako. Hindi ko sinasadyang makinig, ngunit ang kanilang mga boses ay nagtaasan. Kailangan mong ayusin yan, Gabriel, ang boses ni Don Ramon na puno ng galit. Nasa bingit na tayo ng pagkalugi. Ang deal na iyon ang tanging pag-asa natin. Pero Papa, hindi ko alam kung tama ito, sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay naglalaman ng pagtutol. Napakamahal ng presyo. At si Amara ni. Walang amara-amara, putol ni Don Ramon. Siya ang tanging makakatulong sa atin. Ang pamilya de la Fuente ang huling pag-asa natin. Naiintindihan mo ba, Gabriel? Hindi ito tungkol sa nararamdaman mo. Ito ay tungkol sa negosyo. Sa pangalan ng pamilya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Pagkalugi. Deal. Amara de la Fuente. Ang pangalang ito ay tumatak sa aking isip. May koneksyon ba ito kay Marco? Nang marinig kong papalabas na si Don Ramon, nagmadali akong lumayo at nagtago sa gilid. Sumara ang pinto ni Gabriel. Bumalik ako sa reception area, kunwari kakausapin ang sekretarya. Okay lang po ba si Sir Gabriel? Tanong ko. Parang tensyonado po siya. Ay opo, ma'am, sagot ng sekretarya. Matagal na po kasing may problema ang kumpanya nila. Malaki raw po ang pagkalugi. At may deal daw po na kailangan nilang gawin sa isang malaking pamilya, ang mga De La Fuente, para maisalba ang lahat. Napakalamig ng aking pakiramdam. De La Fuente. Pag-uwi ko, kaagad kong tinawagan si Cassie. Cassie, kailangan mo akong tulungan, sabi ko, ang boses ko ay halos nanginginig. Kailangan kong mag-research tungkol sa pamilya de la Cruz at sa pamilya de la Fuente. Ano ba yan, Lena? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Cassie, puno ng pagkabahala. Akala ko ba ayos na kayo ni Gabriel? Ayos kami, depensa ko. Pero may narinig lang ako. Tungkol sa problema ng kumpanya nila. At may binanggit silang pangalan, Amara de la Fuente. Natahimik si Cassie sa kabilang linya. Amara de la Fuente. Wait, parang pamilyar. Ilang minuto ang lumipas. Narinig ko ang pagkaluskos ng mga papel at tunog ng keyboard mula kay Cassie. Lena, nakahanap ako ng lumang article, sabi ni Cassie, ang kanyang boses ay bahagyang nagulat. Teka. Ito nga.
Ang De La Cruz Holdings ay muntik ng malugi matagal na, mga 5 taon na ang nakakaraan. May malaking proyekto raw silang nalugi sa isang investment. At may partnership sana sila noon sa De La Fuente Group pero hindi natuloy. Nagkaroon yata ng away ang dalawang pamilya noon. Nagulat ako. Away? Anong uri ng away? Hindi masyadong malinaw dito, sagot ni Cassie. Basta ang nakalagay, failure to meet obligations sa parte ng De La Cruz at legal dispute ang nangyari. Pero nag-settle out of court. Ang ironic, ngayon sila ulit magkakaroon ng deal. Failure to meet obligations. Legal dispute. Amara de la Fuente. Ang lahat ay unti-unting nagkakakonekta. Isang malaking larawan ang unti-unting nabubuo sa aking isip. Salamat, Cassie, sabi ko, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Maraming salamat. Binaba ko ang telepono at naglakad ako patungo sa aking kwarto. Kinuha ko ang aking lumang cellphone at binuksan ang gallery. Doon, may isang lumang larawan ni Marco. Ang kanyang ngiti ay nakakapagpagaan ng loob. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Ang lahat ng nangyari ay hindi lang basta isang pagtataksil ng isang kasintahan. Ito ay may malalim na ugat. Ito ay may koneksyon sa kanyang pamilya, sa kanilang negosyo, at sa pangalan na Amara de la Fuente. Hindi lang ito basta pag-abandona. May malalim na dahilan. Alam ko. Ang mga yakap ni Gabriel ay masarap sa pakiramdam, puno ng pag-asa, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ang mga piraso ng impormasyon na narinig ko, ang pagkalugi ng kumpanya ng De La Cruz, at ang pangalang Amara de la Fuente, lahat ng ito ay parang nagtuturo sa isang mas malaking katotohanan. Hindi ako pwedeng magbingi-bingihan. Kailangan kong malaman. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa bahay ni Cassie. Ikinuwento ko ang narinig ko sa opisina ni Gabriel at ang mga lumang artikulo na nakita niya. Ang kanyang mukha ay seryoso, mas seryoso kaysa sa dati. Sabi ko na sayo, Lena, sabi niya habang nagtitipa sa kanyang laptop. Hindi lang ito simpleng kaso ng pag-abandona. May malaking isda na gumagala sa likod niyan. Sama-sama naming sinimulang saliksikin ang internet. Hinanap namin ang mga balita tungkol sa De La Cruz Holdings, ang kanilang mga nakaraang proyekto, at ang mga koneksyon nito sa ibang malalaking pangalan sa industriya. Hindi madaling makahanap ng impormasyon, lalo na't sadyang maingat ang mga mayayaman pagdating sa kanilang mga lihim. Lumapit ako sa kanya. Gabriel, anong nangyayari? Hindi siya nakasagot. Niyakap niya lang ako ng mahigpit, halos hindi ako makahinga. Ang kanyang yakap ay puno ng sakit at pagod. Sana maintindihan mo ako balang araw, Lena, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Ang kanyang yakap ay lalo pang humigpit. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Isang pangako. O isang paalam. Ang kanyang bulong ay naglalaman ng isang lihim na hindi pa niya kayang sabihin. Ang bawat yakap, isang lihim na liham. At pakiramdam ko, ang liham na yon ay puno ng sakit. Unti-unting gumaling ang aking mga sugat. Hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa isang bagong presensya sa buhay ko, si Gabriel. Ang kanyang mga yakap, ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang tahimik na pag-unawa, ay parang gamot na nagpapagaling sa aking kaluluwa. Isang hapon, niyaya niya akong mag-picnic sa isang liblib na parke. Ang mga puno ay malalaki, at ang simoy ng hangin ay sariwa. Naglatag kami ng kumot sa ilalim ng isang malaking puno, at doon kami kumain ng mga simpleng sandwich at prutas na inihanda niya. Masarap, sabi ko, habang kinakagat ang isang sandwich. Ikaw na yata ang pinakamagaling mag-alaga sa akin, Gabriel. Ngumiti siya, isang tunay at masayang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Gusto ko lang na masaya ka, Lena. Matagal ka nang nalulungkot. Tinitigan ko siya. Napakalambot ng kanyang mga mata. Hindi ko akalain na ang kapatid ng lalaking sumira sa akin ay siya ring magiging taong magpapabalik ng kulay sa aking mundo. Ang paghihiganti. Hindi na ito ang aking pangunahing motibasyon. Mas nararamdaman ko ang pagmamahal. Nagkwentuhan kami ng matagal tungkol sa mga simpleng bagay sa aming mga pangarap. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng kanyang mga pamangkin at ang kanyang mga plano para sa isang small project sa opisina. Napansin kong mahiyain siya, hindi katulad ni Marco na mahilig magyabang. Si Gabriel ay tahimik na nagtatrabaho, mas gusto ang mababang profile.
Habang nakasandal ako sa kanyang balikat, pakiramdam ko ay ligtas ako. Ang lahat ng sakit ay lumayo. Niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso. Ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang tunay na kapayapaan. Pero kahit nagaano kasaya ako, may maliit pa ring tinig sa aking isip. Ang tinig na nagtatanong kung bakit. Bakit iniwan ako ni Marco? Hindi ito nawawala. Ito ay parang isang anino na sumusunod sa akin. At alam kong may koneksyon ito sa mga sikreto ng pamilya de la Cruz. Isang araw, bumisita ako sa opisina ni Gabriel para dalhan siya ng kape. Sinabi niya sa akin ang address ng kanyang opisina, na iba sa main office ng De La Cruz Holdings. Sabi niya mas gusto niya roon dahil mas tahimik. Nadatnan ko ang sekretarya niya na abala sa telepono. Nasa loob po si Sir Gabriel, Ma'am Lena. May mahalaga lang silang pinag-uusapan. Sige po, salamat, sagot ko. Naglakad ako palapit sa kanyang opisina at narinig ko ang boses niya. Hindi siya nag-iisa. Ang boses ng kabilang kausap ay malakas at pamilyar, si Don Ramon. Napahinto ako. Hindi ko sinasadyang makinig, ngunit ang kanilang mga boses ay nagtaasan. Kailangan mong ayusin yan, Gabriel, ang boses ni Don Ramon na puno ng galit. Nasa bingit na tayo ng pagkalugi. Ang deal na iyon ang tanging pag-asa natin. Pero Papa, hindi ko alam kung tama ito, sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay naglalaman ng pagtutol. Napakamahal ng presyo. At si Amara ni. Walang amara-amara, putol ni Don Ramon. Siya ang tanging makakatulong sa atin. Ang pamilya de la Fuente ang huling pag-asa natin. Naiintindihan mo ba, Gabriel? Hindi ito tungkol sa nararamdaman mo. Ito ay tungkol sa negosyo. Sa pangalan ng pamilya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Pagkalugi. Deal. Amara de la Fuente. Ang pangalang ito ay tumatak sa aking isip. May connection ba ito kay Marco? Nang marinig kong papalabas na si Don Ramon, nagmadali akong lumayo at nagtago sa gilid. Sumara ang pinto ni Gabriel. Bumalik ako sa reception area, kunwari kakausapin ang sekretarya. Okay lang po ba si Sir Gabriel? Tanong ko. Parang tensyonado po siya. Ay opo, ma'am, sagot ng sekretarya. Matagal na po kasing may problema ang kumpanya nila. Malaki raw po ang pagkalugi. At may deal daw po na kailangan nilang gawin sa isang malaking pamilya, ang mga De La Fuente, para maisalba ang lahat. Napakalamig ng aking pakiramdam. De La Fuente. Pag-uwi ko, kaagad kong tinawagan si Cassie. Cassie, kailangan mo akong tulungan, sabi ko, ang boses ko ay halos nanginginig. Kailangan kong mag-research tungkol sa pamilya de la Cruz at sa pamilya de la Fuente. Ano ba yan, Lena? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Cassie, puno ng pagkabahala. Akala ko ba ayos na kayo ni Gabriel? Ayos kami, depensa ko. Pero may narinig lang ako. Tungkol sa problema ng kumpanya nila. At may binanggit silang pangalan, Amara de la Fuente. Natahimik si Cassie sa kabilang linya. Amara de la Fuente. Wait, parang pamilyar. Ilang minuto ang lumipas. Narinig ko ang pagkaluskos ng mga papel at tunog ng keyboard mula kay Cassie. Lena, nakahanap ako ng lumang article, sabi ni Cassie, ang kanyang boses ay bahagyang nagulat. Teka. Ito nga. Ang De La Cruz Holdings ay muntik ng malugi matagal na, mga 5 taon na ang nakakaraan. May malaking proyekto raw silang nalugi sa isang investment. At may partnership sana sila noon sa De La Fuente Group pero hindi natuloy. Nagkaroon yata ng away ang dalawang pamilya noon. Nagulat ako. Away? Anong uri ng away? Hindi masyadong malinaw dito, sagot ni Cassie. Basta ang nakalagay, failure to meet obligations sa parte ng De La Cruz at legal dispute ang nangyari. Pero nag-settle out of court. Ang ironic, ngayon sila ulit magkakaroon ng deal. Failure to meet obligations. Legal dispute. Amara de la Fuente. Ang lahat ay unti-unting nagkakakonekta. Isang malaking larawan ang unti-unting nabubuo sa aking isip. Salamat, Cassie, sabi ko, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Maraming salamat. Binaba ko ang telepono at naglakad ako patungo sa aking kwarto. Kinuha ko ang aking lumang cellphone at binuksan ang gallery. Doon, may isang lumang larawan ni Marco. Ang kanyang ngiti ay nakakapagpagaan ng loob.
Tinitigan ko ang kanyang mukha. Ang lahat ng nangyari ay hindi lang basta isang pagtataksil ng isang kasintahan. Ito ay may malalim na ugat. Ito ay may koneksyon sa kanyang pamilya, sa kanilang negosyo, at sa pangalan na Amara de la Fuente. Hindi lang ito basta pag-abandona. May malalim na dahilan. Alam ko. Ang mga yakap ni Gabriel ay masarap sa pakiramdam, puno ng pag-asa, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ang mga piraso ng impormasyon na narinig ko, ang pagkalugi ng kumpanya ng De La Cruz, at ang pangalang Amara de la Fuente, lahat ng ito ay parang nagtuturo sa isang mas malaking katotohanan. Hindi ako pwedeng magbingi-bingihan. Kailangan kong malaman. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa bahay ni Cassie. Ikinuwento ko ang narinig ko sa opisina ni Gabriel at ang mga lumang artikulo na nakita niya. Ang kanyang mukha ay seryoso, mas seryoso kaysa sa dati. Sabi ko na sayo, Lena, sabi niya habang nagtitipa sa kanyang laptop. Hindi lang ito simpleng kaso ng pag-abandona. May malaking isda na gumagala sa likod niyan. Sama-sama naming sinimulang saliksikin ang internet. Hinanap namin ang mga balita tungkol sa De La Cruz Holdings, ang kanilang mga nakaraang proyekto, at ang mga koneksyon nito sa ibang malalaking pangalan sa industriya. Hindi madaling makahanap ng impormasyon, lalo na't sadyang maingat ang mga mayayaman pagdating sa kanilang mga lihim. Kilala mo si Papa, Lena, sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong. Kapag nagdesisyon siya, gagawin niya ang lahat. Naisip ni Marco na ang pagtakas ay mas mabuti. Para hindi ka masama sa gulo. Para hindi ka masaktan. Mali siya, alam ko. Pero iyon ang naisip niyang paraan para protektahan ka. Ang mga alaala ay bumalik sa akin. Ang pagkabigla ni Marco nang sabihin sa kanya ni Papa ang plano. Ang kanyang pagtutol. Ang kanyang pagmamakaawa sa akin na tulungan siya. Flashback. Kuya, tulungan mo ako, sigaw ni Marco, habang nakaluhod sa aking harapan sa opisina. Ayaw kong gawin ito. Mahal ko si Lena. Pero binalaan ako ni Papa. Sisirain niya ang lahat. Ayaw kong masaktan si Lena dahil sa akin. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko noon, puno ng pagkabahala. Ang De La Cruz Holdings, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa bingit na. Ang pamilya De La Fuente ang tanging pag-asa. Pero gusto nila akong magpakasal kay Amara. Para sa business. Para sa kanilang paghihiganti. At kung hindi ako susunod sisirain nila si Lena. Lahat ng koneksyon niya sa advertising, sa fashion industry. Gawin nilang imposible ang buhay niya. Hindi ako makapaniwala. Si Papa, na handang gawin yon? Pero Marco, hindi ito tama, sabi ko. Alam ko, kuya, umiiyak siya. Pero ano ang magagawa ko? Kung tumanggi ako, masisira si Lena. Ayaw ko. Kaya ang naisip ko, tatakas ako. Hahayaan ko silang magalit sa akin, pero hindi sa kanya. Mas mabuti nang galit sila sa akin, kuya. And flashback. Kaya ko ginawa, Lena, patuloy ko, ang aking boses ay puno ng pighati. Para hindi ka na masaktan. Para hindi mo na maranasan ang bigat ng lahat ng ito. Akala ko, mas madali kung mananatili kang malayo sa kabuluhan ng aming pamilya. Akala ko, mas makakahilom ka kung hindi mo malalaman ang buong katotohanan. Gusto kong protektahan ka sa sakit na yon. Tiningnan niya ako at ang kanyang mga luha ay mas lalong umagos. Ngunit ngayon, ang mga luha ay hindi lang sakit. May kasama na itong galit. Protektahan, ulit niya, ang kanyang boses ay matalim. Sa pamamagitan ng paggawa sa akin na isang tanga. Sa pamamagitan ng pagpapaasa sa akin na may naiba sa'yo. Hindi ko kailangan ng proteksyon, Gabriel. Kailangan ko ng katotohanan. Kailangan ko ng taong totoo sa akin. Ginawa ko ito dahil mahal kita, Lena, sabi ko, ang aking tinig ay nagmamakaawa. Kahit na sa simula, alam kong may motibo ka sa akin. Ngunit habang nagtatagal tayo, minahal kita ng totoo. Minahal kita ng higit pa sa lahat ng lihim at problema ng aming pamilya. At ayaw kong makita kang masaktan pa. Umiling siya, ang kanyang pagkabigo ay malinaw. Kung mahal mo ako, Gabriel, hindi mo sana itinago ang lahat. Ang pagmamahal ay hindi pagtatago. Ang pagmamahal ay pagtitiwala. At sinira mo iyon. Naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa aming pagitan. Ang pagtatangkang ayusin ang lahat ay tila lalo lang sumisira.
Patawarin mo ako, Lena, paulit-ulit kong sabi habang nagmamakaawa ang aking mga mata. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Higit pa sa lahat ng ito. Tumingin siya sa akin ng matagal, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakita ko ang bawat sakit na pinagdaanan niya, ang pagtataksil ni Marco, at ngayon, ang akin. Paano ako magtitiwala ulit, Gabriel? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Paano ako maniniwala sa iyo, kung ang taong pinagkatiwalaan ko, ang taong kasama ko, ay nagtago sa akin ng ganito kalaking lihim? Umiling siya, isang huling pag-iling. At pagkatapos, nagsimula siyang maglakad. Palayo sa akin. Lena, sandali lang. Tawag ko at sinubukan kong abutin siya. Ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad, at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang layo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa iyo, Gabriel, sabi niya, nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay parang hangin na nagdadala ng huling salita. At pagkatapos, tuluyan siyang lumabas ng pinto, iniwan akong mag-isa sa silid na puno ng sirang pangarap at mga lihim na ngayon ay nabunyag na. Ang pagkawala niya ay parang isang malalim na sugat sa aking dibdib. Ang lahat ay nawala. Ang aming pagmamahalan, ang aming tiwala, ang lahat ng binuo namin. Naiwan akong nakatulala, nakaluhod sa sahig, ang aking puso ay durog. Ang sakit na naramdaman ko ay mas malala pa kaysa sa sakit na nadama ko para kay Marco. Dahil ito ay sakit mula sa pagtataksil ng sarili kong pagmamahal. Ang mga salita ni Gabriel ay umalingaw sa aking isip paulit-ulit. Ang paliwanag niya, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagmamahal. Ngunit paano ako magtitiwala? Paano ako maniniwala sa isang tao na itinago sa akin ang napakalaking sikreto sa ngalan ng proteksyon? Ang sakit ay mas matindi kaysa sa iniwan ako ni Marco sa altar. Dahil si Gabriel, siya ang aking sandigan. Siya ang taong nagbalik ng aking pag-asa. Lumipas ang mga araw na para akong bangkay na naglalakad. Ang aking bahay ay tila bilangguan. Hindi ko sinasagot ang mga tawag ni Gabriel. Ayaw kong makita ang sinuman. Ang aking tiwala ay sirang-sira. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, nakatitig sa kawalan, may kumatok sa aking pinto. Ayaw kong buksan. Iniisip kong si Gabriel yon. Ngunit may isang tinig ang nagsalita, basag at pamilyar. Lena. Lena, please. Ako to, si Marco. Nanlamig ang aking buong katawan. Si Marco. Ang taong sumira sa buhay ko, bumalik. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakatayo siya doon, ang kanyang mukha ay payat at maputla. Ang dating ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng matinding kalungkutan at pagkabigo. Ang kanyang mga mata ay namamaga, tila galing sa matagal na pag-iyak. Nakasuot siya ng ordinaryong damit, malayo sa dating Marco na palaging nakadamit ng mamahalin. Marco, ang tanging salitang lumabas sa aking bibig, puno ng pagkamuhi at pagkabigla. Lena, please, sabi niya at lumuhod siya sa aking harapan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Wala akong ibang nagawa. Pinilit ako. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila totoo. Pinilit. Marco, anong sinasabi mo? Tanong ko, kahit alam ko na ang kalahati ng katotohanan. Ang De La Cruz Holdings, Lena, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nasa bingit na ng pagkalugi. Matagal na. Hindi lang iyon. May malalim na utang ang pamilya namin sa mga De La Fuente. At para maligtas ang lahat, para mailigtas ang pangalan namin, pinilit ako ni Papa na pakasalan si Amara De La Fuente. Umiling siya, ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ayaw ko, Lena. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero binalaan ako ni Papa. Kung hindi ako susunod, sisirain niya ang buhay mo. Sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang trabaho mo, ang reputasyon mo. Hindi ko kayang mangyari yon sa'yo, Lena. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Ang paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang paliwanag ay totoo. Pinilit si Marco. Kaya ang naisip ko, tatakas ako, patuloy niya, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Mas gugustuhin kong magalit ka sa akin, kaysa masaktan ka ng dahil sa akin. Alam kong mali, Lena. Pero wala akong ibang makitang paraan. Hindi ko kayang baliwalain ang banta ni Papa. Tinitigan ko siya, ang aking puso ay nahati sa dalawa.
Galit. Lungkot. Awa. Para akong nalulunod sa damdamin. Naisip ko ang sakit na dinanas niya. Naisip ko ang kanyang pagmamahal sa akin. Paano ka nakabalik? Tanong ko. Tumakas ako kay Amara, sagot niya. Hindi ko na kaya. Nalaman ko ang mas malalim na balak niya. Hindi lang pera ang gusto niya, Lena. Gusto niya kaming sirain. Ang buong pamilya namin. Ginagamit niya ako para makuha ang lahat. Ang sakit na nadama ko para kay Gabriel ay bahagyang lumambot. Kung totoo ang lahat ng ito, kung si Marco ay biktima rin, kung lahat kami ay nasa gitna ng isang malaking laro ng kapangyarihan at paghihiganti. Kaya ko bumalik, Lena, sabi niya, tumayo at lumapit sa akin. Para ipaliwanag. Para magmakaawa. Para humingi ng isa pang pagkakataon. Mahal na mahal kita, Lena. Higit pa sa iniisip mo. Pwede pa ba tayo? Pwede pa ba nating ayusin ang lahat? Napakalapit niya. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa akin, at nagsimula siyang hawakan ang aking mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa aking sarili. Ang pagmamahal ko kay Gabriel ay totoo. Ngunit si Marco, siya ang una. Siya ang taong unang minahal ko. Kung totoo ang lahat ng kanyang sinasabi, kung siya ay biktima rin. Ngunit bago pa ako makasagot, isang tinig ang umalingaw mula sa likuran ko. Isang tinig na matalim, makapangyarihan, at puno ng panunuya. Aba, aba. Ang Romeo at Juliet ng panahong ito. Nakakaantig. Lumingon ako. Nakatayo siya sa aming pinto, nakasuot ng isang mamahaling damit, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nanunuya. Si Amara de la Fuente. Kasama niya ang dalawang lalaking mukhang gwardya. Amara, bulong ni Marco, ang kanyang mukha ay namutla. Ngumiti si Amara, isang ngiti na walang sinseridad. Hindi ko akalaing makikita ko kayo dito, Marco. At Lena ang babaeng ginamit mo para takasan ang obligasyon mo. Hindi ako gumamit ng kahit sino, sigaw ni Marco. Talaga lang, Marco. Tinaasan siya ng kilay ni Amara. Napakatalino mo talagang magkunwari, di ba? O baka sadyang sinungaling ka lang talaga? Lumapit siya sa amin, ang bawat hakbang niya ay parang nagdudulot ng takot. Gusto mo malaman ang buong katotohanan, Lena? Tanong ni Amara, at tiningnan niya ako. Kung bakit ka iniwan ni Marco? Hindi lang ito tungkol sa utang o sa aming paghihiganti. Mas komplikado ito. Nilingon niya si Marco, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng paghamak. Pinilit namin siya. May utang ang pamilya niya sa amin. Pero si Marco, nakuha niya rin ang kanyang deal sa likod ng lahat ng ito. 1% ng shares mula sa kumpanya at kalayaan mula sa responsibilidad sa negosyo. Ito ang kanyang kapalit sa pagpapaubaya sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa pagtanggap sa akin. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi. Hindi totoo. Sinungaling ka, Amara, sigaw ni Marco at akmang susugod, ngunit pinigilan siya ng dalawang gwardya. Sinungaling? Ngumisi si Amara. May pruweba ako, Marco. May mga dokumento. May mga recording. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang lahat ng galaw mo? Ang pagtakas mo noon? Ang pag-iyak-iyak mo kay Lena ngayon? Ito ay bahagi lang ng laro mo. Gusto mo lang maging biktima para kaawaan ka ulit. Para bumalik si Lena sa'yo. Ang kanyang mga salita ay parang libong karayom na tumusok sa aking puso. Si Marco. Siya ay hindi biktima. Siya ay kasabwat. Siya ay kasinungalingan. Muli. Lumingon ako kay Marco, ang aking mga mata ay puno ng matinding sakit. Ang kanyang mukha ay namutla, walang masabi. Ito ang kanyang sagot. Ito ang katotohanan. Nag-umpisa akong manginig. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman ko para kay Marco ay biglang naging puot. Ang sakit ay mas matindi kaysa kailanman. Naisip ko si Gabriel. Ang kanyang mga paliwanag. Ang kanyang pagtatago. Siya ba ay bahagi rin ng kasinungalingan? Nagamit niya ba ako? Lahat sila, ba't pareho? Ang aking puso ay durog. Ang pagtataksil ni Marco. Ang pagtatago ni Gabriel. Ang manipulasyon ni Amara. Ang lahat ay nakakapagod. Ang lahat ay masakit. Hindi ko na kaya. Wala na akong tiwala sa sinuman.
Ang aking buong mundo ay gumuho. Muli, naramdaman ko ang matinding pangangailangan na lumayo. Lumayo sa lahat. Sa sakit. Sa kasinungalingan. Sa mga taong nagtaksil. Kinuha ko ang aking bag at tumakbo ako palabas ng pinto. Lena, saan ka pupunta? Sigaw ni Marco. Lena, sandali lang. Tawag ni Amara, ngunit hindi ako lumingon. Tumakbo ako ng tumakbo, hindi alintana kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Ang mga luha ay umaagos sa aking pisngi, kasama ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng kawalan ng pag-asa. Paano ko pa ipagpapatuloy? Sino ang dapat kong paniwalaan? Wala na. Wala na akong mapagkatiwalaan. Ang lahat ay nawala. Ang bawat salita ni Lena, ang kanyang pagtakbo palayo, ang kanyang desperadong pagtalikod sa akin, lahat ng iyon ay parang patalim na humiwa sa aking puso. Nabalitaan ko sa aming driver na umuwi si Lena. Alam ko na naroroon sina Marco at Amara. Hindi ko na kailangan pang magtanong para malaman na narinig niya ang lahat. Ang aking mundo ay gumuho. Napakasakit. Mas masakit pa kaysa sa lahat ng pasanin na dinala ko sa balikat ko para protektahan ang pamilya. Mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng aming kumpanya. Dahil nawala ko ang babaeng mahal ko, dahil sa mga lihim na pilit kong binuhat. Hindi ako maaaring manatiling tahimik. Hindi na. Hindi na ito tungkol sa De La Cruz Holdings o sa pangalan ng pamilya. Ito ay tungkol kay Lena. At sa katotohanan. Agad akong nagmaneho patungo sa aming family mansion. Ang galit sa aking dibdib ay nagbabaga. Ang pagkabigo kay Marco ay hindi masukat. Ang paghamak ko kay Amara ay malalim. Nadatnan ko si Papa sa kanyang opisina, nagre-rebisa ng mga dokumento, ang mukha ay seryoso. Ang tensyon sa hangin ay nararamdaman ko. Papa, sabi ko, ang boses ko ay matigas, malayo sa dating Gabriel na laging sumusunod. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Gabriel. Nasaan ka? May emergency meeting sa board. Wala akong pakialam sa meeting na yan, Papa, sabi ko, ang bawat salita ay puno ng determinasyon. Ang tanging gusto kong pag-usapan ay ang lahat ng kasinungalingan na ginawa nyo. Lahat ng ito. Ang pagpapahirap nyo kay Marco, ang pananakit nyo kay Lena. Ang paggamit sa akin para pagtakpan ng lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong sinasabi mo? Sino ang nagsabi sa'yo ng ganyan? Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi, Papa, sagot ko. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Ang kumpanya natin ay nasa bingit ng pagkalugi, hindi dahil lang sa mga investment mistakes. Ito ay dahil sa mga maling desisyon mo. At ang pagpasok mo sa deal sa mga De La Fuente ay hindi lang paghahanap ng pondo. Ito ay pagtatangka ng paghihiganti. Isang utang na kailangan nilang singilin at ginamit nyo lang ang anak nyo, si Marco, para dito. Tumayo si Papa, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anong karapatan mo para pagsabihan ako ng ganyan, Gabriel? Ginawa ko ito para sa pamilya. Para sa pangalan. Para sa pangalan? Papa, sinira mo ang buhay ng sarili mong anak, sigaw ko, ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At sinaktan mo ang babaeng mahal ko dahil sa inyong mga kasinungalingan. Ginawa mo si Marco na isang miserable, at ngayon ay pinaghihiwalay mo kami ni Lena dahil sa mga lihim na pilit mong itinago. Si Marco ay mahina, sigaw niya. Hindi niya kayang panindigan ang obligasyon niya. At ikaw? Ano ka ba? Isang simpleng empleyado na gustong sumira sa aming pamana. Ako, Papa, sabi ko, ang aking tinig ay matatag, ako ang anak mong nagsasabi sa iyo na mali ang lahat ng ginagawa mo. Ang pagtatago ng totoo ay hindi nagliligtas. Nagdudulot ito ng mas maraming pinsala. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kasinungalingan na ito. Kung gayon, umalis ka, sigaw ni Papa. Kung hindi mo kayang panindigan ang pamilya mo, umalis ka. Wala kang lugar dito. Ngumiti ako, isang malungkot na ngiti. Salamat, Papa. Mas mabuti pa yata. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Lumabas ako ng mansyon at ang aking unang naisip ay si Lena. Kailangan ko siyang mahanap. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat sa huling pagkakataon. Habang nagmamaneho ako, tinawagan ko si Cassie. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang paghaharap namin ni Papa. Ang katotohanan tungkol kay Amara at Marco. Gabriel, anong gagawin mo? Tanong ni Cassie,
ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Bubunyagin ko ang lahat, sabi ko. Hindi ko na kayang itago ang totoo. Hindi na ito tungkol sa akin o sa pamilya ko. Ito ay tungkol sa mga taong nasaktan. At kailangan nilang malaman ang katotohanan. Matagal ko siyang hinanap. Sa bahay niya, sa bahay ng kanyang mga magulang. Tinawagan ko si Cassie at sinabi niya na wala rin si Lena sa kanila. Ang aking puso ay puno ng pag-asa, pagdududa at matinding takot. Baka tuluyan na siyang lumayo. Natagpuan ko siya sa isang beach na malayo sa syudad kung saan namin planong mag-date noon. Nakaupo siya sa buhangin, nakatitig sa dagat, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang katahimikan sa paligid niya ay kasing bigat ng kanyang kalungkutan. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Ayaw ko siyang takutin. Lena, bulong ko. Nagulat siya. Nag-angat siya ng tingin at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay namamaga. Halatang galing sa mahabang pag-iyak. Anong ginagawa mo rito, Gabriel? Tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig. Lumuhod ako sa kanyang harapan, ang buhangin ay lumubog sa aking mga tuhod. Inabot ko ang kanyang mga kamay, ngunit umatras siya. Lena, makinig ka sa akin, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pagmamakaawa. Alam kong galit ka. Alam kong nasaktan kita. Pero ang lahat ng sinabi ko sa iyo noon, totoo iyon. Naginawa ko ito para protektahan ka. Hindi ko nilayon na saktan ka o gamitin ka. Gusto ko lang na hindi mo maranasan ang bigat ng lahat ng ito. At minahal kita, Lena. Minahal kita ng totoo. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Si Marco, tama si Amara, sabi niya. Nagkunwari lang siya para makabalik sa akin. Para makalusot. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa De La Cruz? Alam ko, Lena, sabi ko. Narinig ko rin ang lahat. Ang mga recording ni Amara ay totoo. Si Marco, nagkamali siya ng sobra. Kinain siya ng sitwasyon at pinili niya ang sarili niyang kapakinabangan kahit pa sinaktan ka niya. Sinaktan niya tayo. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya ng diretsyo sa mga mata. Pero ako, Lena, hindi ako si Marco. Hindi ko kailanman sinaktan ka ng sadya. Hindi ko kailanman ginamit ka. Ang lahat ng pagmamahal ko sa iyo ay totoo. At kung may nagawa man akong mali, iyon ay ang pagtatago ng totoo. At handa akong magbayad para doon. Handa akong gawin ang lahat para makuha ulit ang tiwala mo. Paano? Tanong niya, ang kanyang boses ay basag. Paano mo ayusin ang lahat ng ito, Gabriel? Sa pamamagitan ng paglalantad ng totoo, sabi ko. Nagsalita ako kay Papa. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang lahat. Tungkol sa mga transaksyon ng kumpanya, tungkol sa deal sa mga De La Fuente, at tungkol sa tunay na motibo ni Amara. Hindi ko na poprotektahan ang pangalan ng pamilya na sumira sa iyo. Poprotektahan ko ang katotohanan. At poprotektahan kita. Naramdaman ko ang kanyang pagkabigla. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. May mga dokumento ako, sabi ko. Ang mga financial reports na pilit nilang itinago. Ang mga kasunduan sa pagitan ng De La Cruz at De La Fuente. At ang ebidensya ng manipulasyon ni Amara kay Marco. Inilabas ko ang aking cellphone. May video akong nai-record mula sa conference room, ang lahat ng paghaharap namin ni Papa, at ang mga detalye ng negosyo na hindi dapat marinig ng sinuman. At mga ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Amara sa ilang board members. Hindi ko lang ito ibubunyag sa board, Lena, sabi ko. Ibubuwal ko ito sa media. Hahayaan kong malaman ng publiko ang lahat ng kasinungalingan at manipulasyon. Walang De La Cruz Holdings na mananatili kung ito ang presyo para malaman mo ang katotohanan. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Isang malaking gulo ang naghihintay. Isang malaking eskandalo. Ngunit ito ang kailangan. Para sa kanya. Para sa akin. Sana lang sana ay maniwala ka sa akin, Lena, sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakahawak ako sa kanyang mga paa. Mahal kita, Lena. Higit pa sa aking pamilya, higit pa sa aking buhay. Patawarin mo ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para patunayan. Ang mga mata niya ay nagtatago ng libong emosyon. Ang sakit ay naroroon pa rin. Ngunit nakita ko rin ang pag-aalinlangan. At isang munting sinag ng pag-asa.
Ang pagpapasya ay nasa kanya. Ang mga salita ni Gabriel ay umalingaw sa akin, ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang pagpapasya na isakripisyo ang lahat para sa katotohanan. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mga mata, ang sakit na nararamdaman niya. Sa wakas, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naroon siya, totoo sa akin. Ngunit ang aking puso ay hindi pa rin handang tumalon sa tuwa. Napakaraming sakit. Napakaraming pagtataksil. Ang sugat na iniwan ni Marco ay naghilom na, ngunit ang iniwan ni Gabriel ay sariwa pa rin. Ang pagtatago niya ng totoo, kahit na may mabuting hangarin, ay sumira sa tiwala ko. Hindi ako kaagad sumagot sa kanya. Tahimik akong tumayo at tinitigan ang dagat. Ang mga alon ay patuloy na bumubulusok sa dalampasigan, parang paalala na ang buhay ay patuloy sa paggalaw, kahit gaano kasakit ang mga nangyayari. Gabriel, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Naintindihan ko ang ginawa mo para sa iyong pamilya. At salamat sa pagpapaliwanag mo. Pero ang sakit. Ang sakit na nadama ko nang malaman kong may tinatago ka, ay hindi basta-basta mawawala. Naramdaman ko ang paglapit niya sa aking likuran. Niyakap niya ako mula sa likod, ang kanyang pagyakap ay puno ng paghingi ng tawad at pagmamahal. Alam ko, Lena, bulong niya. At handa akong maghintay hanggang sa kaya mo na akong pagtiwalaan ulit. Handa akong patunayan ang aking sarili. Handa akong gawin ang lahat para maghilom ka. Doon ko naramdaman ang tunay na pagmamahal. Hindi ang perpektong pagmamahal, kundi ang pagmamahal na handang dumaan sa apoy, handang maghintay, handang magpakumbaba. Ang pagmamahal na nakita ang lahat ng aking sugat at handang pagalingin iyon kasama ko. Bigyan mo ako ng panahon, Gabriel, sabi ko, habang pinipigilan ang aking mga luha. Kailangan kong pagalingin ang sarili ko. Hindi lang mula kay Marco, kundi mula sa lahat ng ito. Kailangan kong bumangon sa sarili ko. Ang kanyang yakap ay lalong humigpit. Dito lang ako, Lena. Hihintayin kita. Totoo ang lahat ng sinabi ni Gabriel. Kinabukasan, lumabas sa balita ang eskandalo ng De La Cruz Holdings. Ibinunyag ni Gabriel ang lahat ng dokumento at recording na mayroon siya. Ang mga financial anomalies, ang sapilitang kasal ni Marco, at ang mas malalim na pakay ng mga De La Fuente na guluhin ang De La Cruz Holdings mula sa loob. Ang buong mundo ay nagulat. Si Don Ramon De La Cruz ay nagbitiw sa kanyang posisyon at nawala sa publiko. Ang De La Cruz Holdings ay dumaan sa matinding pagsubok, halos mawasak. Ngunit sa pamumuno ni Gabriel at ng ilang tapat na empleyado, unti-unti nila itong binabangon muli sa tamang paraan. Si Marco, dahil sa kanyang pakikipagsabuatan at pagtatago, ay kinasuhan ng kanyang mga negosyante at nagkaroon ng malaking problema sa batas. Nawala ang lahat ng kanyang pinanghahawakan, ang kanyang status, ang kanyang pera, ang kanyang kalayaan. Ang kapalaran niya ay hindi na ang dating inaasahan. Si Amara de la Fuente ay nawala rin sa sirkulasyon, ang kanyang reputasyon ay wasak. Ang kanyang plano na sirain ang pamilya de la Cruz ay bumalik sa kanya at siya mismo ang nasira. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naghanap ako ng sarili kong kapayapaan. Hindi ako nagmadali. Hinayaan ko ang bawat sakit na umagos. Hinayaan ko ang bawat luha na dumaloy. Ginawa ko ang lahat para pagalingin ang aking sarili. At sa bawat araw, naramdaman ko ang paglakas ko. Nagsimula akong magtatag ng sarili kong negosyo. Isang maliit na art gallery at cave. Ang lugar kung saan ako makakahanap ng kapayapaan, kung saan ko maipapakita ang aking pagmamahal sa sining, at kung saan ako makakakilala ng mga taong may parehong hilig. Hindi madali. Maraming pagsubok. Ngunit sa bawat hamon, naramdaman ko ang aking lakas. Ang pagiging independente. Hindi na ako ang Lena na naghihintay na iligtas. Ako ang Lena na kayang iligtas ang sarili ko. Si Cassie ang aking #1 fan at business partner. Ito ang Lena na kilala ko, sabi niya habang nakangiti. Ang Lena na hindi sumusuko. At si Gabriel? Siya ay patuloy na nandyan. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpipilit. Araw-araw o kung minsan ay lingguhan, bumibisita siya sa aking gallery. Nagkakape kami, nagkukwentuhan. Unti-unting binuo namin muli ang aming tiwala, piraso sa piraso. Ang aming mga kwento ay hindi na puno ng mga lihim, kundi puno ng mga pangarap. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga painting, lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal.
Lena, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Masaya akong makita kang ganyan. Malakas. Independent. At masaya. Umiti ako. Salamat sa iyo, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang katotohanan. At hindi ko mahahanap ang sarili ko. Niyakap niya ako. Hindi ito ang nagmamadaling yakap ng paghihiganti. Ito ay ang yakap ng dalawang taong naghilom, nagtiwala muli at nagmamahalan ng tunay. Ang yakap ng pag-unawa at pagpapatawad. Patawarin mo ako, Gabriel, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng sinseridad. Patawarin mo ako sa aking pagdududa. Patawarin mo ako sa aking galit. Matagal na kitang pinatawad, Lena, sagot niya habang hinahaplos ang aking buhok. Ang mahalaga, nagkita tayong muli. At handa na tayong magsimula ulit. Lumipas ang ilang buwan. Ang aking gallery cave ay umuunlad. Ang De La Cruz Holdings ay unti-unting nakakabangon sa ilalim ng matapat at matalinong pamumuno ni Gabriel. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katapatan at integridad. Isang araw, niyaya niya ako sa isang lugar na tahimik kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Hawak niya ang aking kamay, ang kanyang hawak ay mahigpit at nakakapagpakalma. Lena, sabi niya at tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Gusto kong magsimula tayo ng panibago. Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang isang pamilya. Gusto kong makasama ka habang buhay. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagmamadali. Ang lahat ay nasa tamang panahon. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Umiti ako. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil ay naging bahagi ng aking paglalakbay. Hindi ito nawala, ngunit ito ay naging aral. Naging lakas. Gabriel, sabi ko. Mahal ko. Hinila niya ako palapit at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay nagbibigay ng katiyakan. Ang kanyang yakap ay nagbibigay ng pag-asa. Nakatitig kami sa paglubog ng araw, ang mga kulay sa kalangitan ay nagbabago mula orange patungo sa pink at purple. Ang hangin ay sariwa. May mga sugat pa rin, gabo, bulong ko, habang nakasandal ako sa kanyang balikat. Pero alam kong sayo, maghihilom ang lahat. Siya ay tahimik na umiti at sinipit ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay isang pangako. Ang kanyang pagmamahal ay isang bagong simula. Ang aming kwento ay hindi tungkol sa perpektong pagmamahal, kundi sa pagmamahal na nakahanap ng lakas mula sa pagkabasag at natutong magpatawad at magtiwala muli para sa isang tunay na kinabukasan. At dito nagtatapos ang kwento ni Lena at Gabriel. Maraming salamat sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong mahalagang oras at puso sa aming kwento. Ang inyong pagsubaybay ang siyang nagbigay buhay at kulay sa bawat pahina, sa bawat karakter, at sa bawat emosyon na aming nilikha. Bilang inyong manunulat, malalim ang naging paglalakbay ko kasama nina Lena, Gabriel, at maging nina Marco at Amara. Hindi naging madali ang bawat pahina, ang bawat emosyon na aking nilahad. May mga pagkakataong ang sakit na nararamdaman ng mga karakter ay nagiging sakit ko rin. Ngunit sa bawat salita, inilaan ko ang aking puso, umaasang ang bawat eksena ay makakapagbigay ng impact, ng kilig, ng galit, at higit sa lahat, ng pag-asa. Sana ay naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso at nakapagbigay ng inspirasyon. Sa kabila ng sakit at pagtataksil, ipinapakita nito na mayroong pag-asa. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa pagbagsak, kundi nagsisimula sa pagbangon. Na ang kapatawaran, lalo na sa sarili, ang siyang susi sa tunay na kalayaan at kaligayahan. At na ang tiwala, bagamat minsan ay masisira, ay maaaring muling buuin, mas matibay pa kaysa dati, kung handa ang magkabilang panig na magbigay at umunawa. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at suporta. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Ano ang pinakanakakaantig na bahagi para sa inyo? May natutunan ba kayong mahalagang aral na baon nyo mula kina Lena at Gabriel? Ang inyong mga komento ang aming inspirasyon. Maraming salamat muli mula sa inyong lingkod. Pag-ibig sa likod ng Lu.